So ayun nga mga motords, joke time. So apparently ang munisipyo ng Dasma ngayong June 19 ay good morning mga ka-motords. Today is June 19 kung hindi nagkakamali. Tignan natin. Yes, June 19, Friday. It's 2:04 ng hapon. Tutuloy ko na yung series natin, part 3 ng how to close a business ng maayos. So tapos na tayo sa DTI nung nakaraan, and then tapos na rin tayo sa pagpasa doon sa affidavit of cancellation. So goods na yun. As next step natin ngayon is yung sa business permit naman, kaya i-cancel kasi requirement doon sa business permit is yung isang document from DTI. So nakuha naman natin yun. So pagka-close natin ng business ng mayor's permit, kailangan natin yung dati nating yung business registration number. So the rest ng documents is lagay ko naman dyan. Pero mga pinaka-importante dyan is yung form ng cancellation, yung application form, tapos yung application for retirement for business, yung business registration number, tapos yung original na mayor's permit, yung may pakita ko sa inyo. Tapos yung records ng benta, since wala naman akong benta kaya sabi ko ipapakita ko sa kanila yung submission ko ng documents or ng report from BIR. Online yun. So tuloy na natin, no mga ka-motords, let's go. Okay mga ka-motords, nakakalimutan ko pala isang mahalagang bagay, yung magpa-print ng reports from BIR. So samahan mo na ako maghanap ng com shop malapit. Lalabas pa ako sa municipal grounds, tapos balik na lang tayo maya maya. So let's go. One eternity later. Mga motords, nandito tayo ulit sa munisipyo ng Dasma. So yan. So ubos oras ko doon kakapaprint. Ang dami ko pala kailangan ipaprint. So natapos ko na yung paprint ng BIR documents, na mga submission documents ng report Tapos papasok na ako sa Windows 6 para magpasa ng application for retirement of business. Let's go. Ay, wala opisina kayo, boss? Wala opisina ngayon? Sa bagay po. Magsasara lang business. Magpapasa application. Ano ba kayo? Wala. Friday sir. Pero Friday wala silang pa. Bakit? Anong holiday? Extended working hours, tapos Okay. works working days. Sige, Monday na. Monday, sige. Salamat, boss. So, ayun nga mga motords, joke time. So, apparently, ang munisipyo ng Dasma ngayong June 19 ay may panibago atang skeletal workforce pa, work schedule. So, parang may sinasabi sila na not sure kung yun yung pagkakaintindi ko kanina, pero 4 days of work na lang ata sila pero extended. Tapos 19 yung Friday, Saturday, Sunday is parang off na nila, parang ganun siya. So sabi sa akin nung guard doon, balik na lang daw ako Monday, which is 22, June 22. So continue ko na lang to mamaya or sa 22, tapos diretso tayo sa Windows 6. So for now, yun muna tayo. May ibang lakad kami, so paalam muna. One eternity later. What is up guys? Good afternoon. Today is June 23 na. Alas 3 na ng hapon. So talagang hinapon na ako pagpunta rito. So ito yung continuation ng series natin na paano pagpapasara ng business the right way. So dito tayo ngayon sa munisipyo ng Dasma. Kasi kung naalala nyo last bago tong scene na to, pumunta ako ng Friday. Wala namang opisina. For some reason extended daw yung off nila or something. So hindi ko pa nako-confirm yan. Malalaman ko siguro mamaya. Ngayon nag-aantay lang ako. Medyo humina yung makina kasi kailangan parang ipahinga muna siya bago ipatay ng tuluyan. So tara, samahan nyo ako today para malaman natin yung ibang detalye kung paano magsara ng business. Okay, let's go.
Okay guys, napakalma na natin yung makina. So, let's go na sa loob. Samahan nyo ako. Ito tayo ngayon sa munisipyo ng Dasma. Sana may nabutan pa akong opisina. So, Windows 6 na naman pupuntahan natin. So, natin kung may kulang pa ba tayo sa requirements. Pero sa tingin ko wala na. Kompleto na tayo. Okay, Windows 6 lang sir. Up. Tama po. Tayo sa Windows 6. Windows 6. So dito tayo sa eBoss. Sir, papasa lang ako ng application for business retirement. Nakalimutan ko na yung requirements. Stop. Nakapagpasa na kayo ng application form sa Hindi amin? pa. Magpapasa pa. Magpapasa pa lang. Nakalimutan ko kasi yung listahan. Pwede makita ulit yun. Okay. Para maayos ko. Application form na ba kayo, sir? Wala. Meron na po. Na-fill up ako na rin. Nasa likod pala. Okay, sorry. Yes, nasa Hindi ko likod. napansin. Teka. Ayusin ko lang. Okay, sige po. Yung certification of closure ba to sa barangay mismo namin o dito? Kung saan po locate? Doon pa. Sige. So, kulang pala ako nun. Sorry. Po. Kung sasalita rin yung business ninyo, sir, doon kayo kukuha ng certification ng closure. Ilan oras pa ba kayo? Ilan oras kayo? Hanggang until 6:30 pa naman. 6:30. Sige, balik na lang ako. Thank you. Ay, ito, sayang to. Meron naman ako. One eternity later. Right, so nandito na tayo guys. So, ito na po. Yung may mga check ko po, fill out lang po, ha? Sige po. So, application of retirement for business, claim stub. Claim stub. Ito po. Yung step, sir, sa inyo yan. Ay, ito. For inspection pa ito, ha? May timeline po ba kailan yung inspection or yung Hindi by this week, by next week po. next week? May contact number naman kami dyan, pwede naman kayo mag-follow up, sir. Okay. Tatawagan ba ako niya prior mag-check or talagang random siya? Talaga nila yan. Okay. If ever may nagpunta na poon, pwede na kayo sa amin bumalik na following day. Okay, sige po. Thank you. So, yun siya guys. May schedule na mag-check nung office ng lugar. Ewan ko, siguro para lang din na-confirm na yung office talaga ay meron. So, either this week or next week, malaman natin. Pero inspect lang nila kung may tsura ng property. So, ano man. Sana walang penalties, mahirap yun. So ayun guys, para i-summary ko lang. Bali, for schedule ako ng appointment this week or next week sa mag-i-inspect nung yung office address. So I'm not sure kung ano yung ini-inspect nila doon or i-inspect nila. Pero sa tingin ko is titignan nila kung may office nga ba talagang na-set up doon siguro o ano pa man. So malalaman ko siya malalaman ko siya by next week or hopefully this week para ma-close na natin kagad yung business. Kasi mag-open tayo ng panibagong business. Gusto ko muna sanang matapos muna to bago ang lahat. So for today, yan lang muna. Dahil wala naman tayo magagawa na kundi antayin yun. Tapos mamaya or another video, siguro i-meet up ko yung isang business partner ko para sa panibagong business. Good afternoon mga kamotors. This is the continuation of part 3 ng ating how to close a business properly. So series to na ginagawa ko para ma-familiarize kayo kung paano mag-close ng business. At the same time, para alam nyo kung magkano, ano yung mga kailangan gawin,
at requirements na kailangan kumpletuhin bago kayo makapagpasara ng business. So, recap lang. Siguro nakadalawang recap na ako kasi ilang beses ako na-delay gawa nung una. Sarado yung munisipyo ng Friday. Dahil pala, nagbago na ng work schedule dito sa Dasmariñas Municipality, no. Ang schedule na ng mga empleyado rito is from 9 AM to 6 PM na. Tapos Monday to Thursday. Bali may Friday, Saturday, Sunday wala silang pasok. So, na-extend yung pasok nila pero binigyan naman sila ng extra off. So, kaya pala last time na nagpunta tayo, hindi sila available. So, continue ko lang at siguro i-summarize ko lang yung mga nangyari kasi pumunta na ako kahapon pero hindi rin ako nakapag-vlog. Gawa ng ang dami ring ginawa at inasikaso. Mas kahapon, sinabay ko na rin yung register yung bagong business na gagawin ko. Logistics din siya pero ibang purpose naman siya, hindi na siya katulad nung dati na Lalamove gaya nito. So, bali i-recap ko lang. So, yung dapat na naging purpose ko last time, ipapa-schedule ng assessment yung business office ko para i-check or inspect kung sarado na ba yung business or completely wala na. So, kahapon pumunta yung inspector galing sa munisipyo at na-check naman na at natapos na nila kanina umaga yung report. So, ngayon, sasamahan nyo ngayon para tignan kung magkano yung babayaran ko sa pagsarado ng business. Take note, hindi ako nakapag-renew nung January. Baka medyo significant yung fee. Pero hindi ko pa alam, wala pa akong idea. So, ang mangyayari lang ngayon is babayaran ko lang yung pending fees or yung makulang ko pang babayaran. Then, completely magsasara na yung wholesaling business ko. So, tara mga kamotords, pasok na tayo. So tara guys, papunta na tayo sa munisipyo ng Dasma. So ito nga, bali discuss ko lang bago kayo pumunta dito para magsara ng business. Kahapon nalaman ko, online application pala ang pagsasara ng business na dito sa Dasma. So punta muna kayo sa eBoss online. Ipapost ko na lang dyan. Tayo sa eBoss online, tapos fill up kayo ng form. Pumunta kayo sa room 103. Ay, tawid muna tayo. Yan. So, sa room 103, nandun yung mga personnel na mag-a-assist sa inyo. Pero dire-diretso na yun para ma-process nyo na. Maambon, patay. Yan, sorry, mambon eh. So, ayun nga, doon sa 103, then tutuloy-tuloy na yun hanggang ma-schedule na kayo for assessment or inspection. Tapos, ito ngayon, gagawin ko, babalikan ko lang para bayaran na lang yung fees. Kasi tapos na yung inspection eh. So, let's go. Ito sa Windows 6 to. Ako sana, mura lang talaga ang mga gastos. Masakit kasi pagka malaki-laki gastos. Bawas pa sa puhulan. Claim lang pa, magbabayad lang po. One eternity later. Sa anong window po? Pwede po window po. 1. Thank you. So, yun na. 1.5. Bingo. So, yun na guys. 1.5 plus. Babayaran. Kala ko 500 lang. Ayun guys. Window 1. Mas balik sa window 6. 1.597. Agoy. After nito, wala na sakit ng ulo. So guys, ito siya. Ayan. 1597. So ito, partida pa, wala pang sales to. So pag may mga benta pa kayo, sasara kayo ng business, so malamang sa malamang mas malaki babayaran niyo. Pero okay lang, kasi sumakit ulo ko, close ko na to. Tapos tuloy natin mamaya yung pagbukas ng business ng isa.
Kasi ito lang naman inaantay ko. Name signatures. Saan po? Dito na lang. Ito na po. Okay na po. Thank you. O i-attach mo yan. Di ba may i-apply kayong bagong permit? Apo. Picturean niyo po yan kasama sa ano ha. Ay. I-upload ko sa inyo. Sige po. Okay. Thank you. Thank you. Hi guys, so nakuha ko na yung certificates ng cease or stop operation. So, sabi nung sa window, kailangan ko daw to i-upload sa panibagong application. So, ayusin ko lang. Ito siya guys. So, ayun guys. Completely sarado na yung business natin na wholesaling. So, ulitin ko lang, dito sa munisipyo, online muna. Tapos, pasan ng mga requirements na kailangan, mga documents, application form, retirement, business retirement, pati yung sales report nyo, kung meron kayo, kung wala, yung report nyo sa BIR ng zero sales kayo. So, yun lang. Ayun, nabot ako 1.5 pero okay lang. Kasi sumakit ulo ko, baka mas malaking penalty pa. So yun, mga kamotor. May part 4 pa tayo. Yun naman sa BIR yan. Bukas yan. So, ano ngayon? July 2. So, bukas, July 3, tutuloy ko sa part 4 natin para sa BIR. So, maraming salamat sa pagsubaybay. Like, share, subscribe. Peace out.